Bakit mas magaling mag-ipon ang iba kaysa sa'yo? Parang pag nakikita mo yung iba, parang nakausad na, meron na silang mga pinagkakakitain iba o kaya mas marami silang savings kaysa sa'yo. Minsan, ang hirap kasing mag-ipon lalo na sasabihin mo, hirap mag-ipon kasi may utang pa ako eh. May college student na ako eh. Meron na akong pinapaaral, kulang ang sweldo. Iba yung mga bagay na ganon. But there are 3 reasons na pwede kong ibigay sa'yo. This is just a personal experience na pwede kong i-share sa'yo. Na sabi ko nga, there is no, tawag nito, one size fits all, na hindi naman lahat ay para sa'yo. Baka may mapulot ka lang na isang bagay out of this kung bakit hindi ka nakakapag-ipon. Nang hirap kasi laging sasabihin, hindi ka makakaipon kasi hindi nga enough, hindi nga kasya yung sweldo, di ba? Tapos may utang pa ako, paano ako makakaipon yan? Pwede nating pagsabayin ang meron kang utang at pwede kang mag-save. Bibigyan kita ng 3 reasons kung bakit hindi ka nakakapag-ipon. By the way, kung ngayon lang tayo nagkita, ako si Joyly Ramos Luis, isa po akong public school teacher. So, number 1, kung bakit hindi ka nakakapag-ipon is hindi mo naman talaga kasalanan. Unang-una, it is a skill. Wherein, kung ang environment mo sa inyo ay hindi talaga marunong mag-ipon, it's really hard for you. So, number 1 is talagang it's a discipline. Talagang if you have that money, ang always na gagawin mo is pay yourself first. 'Di ba? 10%. Depende yan sa'yo kung lalakihan mo pa. And then you live within your means with the 90%. It's a habit kasi talagang pag nakakuha mo na yung sweldo mo, you have that envelope system, di ba? Kahit na ano na, kahit hindi envelope system, basta pag dumating yung sweldo mo, i-separate mo na kung ano dapat separate mo. Ako wala na akong envelope system eh. Basta pagka-withdraw ko yung sweldo, akala mo napakadami nun. It's a habit is bago ka lumabas, bago ka kumain sa labas because pag minsan meron tayong tinatawag na I deserve mentality. Before you have that, ilagay mo na kahit na dun pa lang sa pitaka mo, tinutupi-tupi ko na yan. Tapos inuunti ko hanggang sa wala nang natira. Ngayon, ang ginagawa ko para mas makakaipon pa ako is 7 o'clock to 5 o'clock, you need to work on your job. Hindi mo pwedeng iwan yan if you want to have a business or whatever. And then, from your 5 o'clock to 9 o'clock, that's the time you build a side business or whatever business you want para magkaroon ka ng dagdag na income. What I do is, because alam ko na yung kita ko kanina na 90% dun sa sweldo ko, dun ko ilalagay lahat ng needs ko. Ngayon, dun naman sa may side income ko, talaga alam mo, di ba nabubuhay ka lang naman talaga dun sa may sweldo mo. Now, hindi mo papakialaman yung sa side income mo. Kaya ka nga magkaka-side income because you want mag-ipon. Dapat, kung mag-iipon ka, laging may direction, may goal. Yun dapat ang gagawin mo. Ngayon, ang ginagawa ko dun sa side income ko, if it's possible, no, depende lang talaga sa lifestyle and priorities natin. Don't live in one day millionaire. Hindi yung utak na naman na adaman to na bigatin. Ang ibig ko sabihin sa Ilocano, meron na naman bukas. Hindi po yung ganun na uubusin mo lahat. Ngayon, if you have that side income, I always do is tanggalin ko ulit yung 10% doon. On my side income naman, yung 90% na ngayon na natitira, aggressively nilalagay ko yan sa savings. If clear yung goal mo, alam mo na this savings, it helps you more on the future na iniisip mo. Depends talaga sa priorities mo or sa mga ginagawa mo pa nagkakagastusan mo. Pangalawa, because of your environment. Kung friends mo hindi marunong mag-ipon or family hindi mag-ipon, it's now your responsibility to aralin to surround yourself. Pwedeng manood ka ng YouTube, mag-follow ka ng sa mga financial mga content para kung ang lagi mong kasama na lang yung cellphone mo at laptop mo, at least yung algorithm, binibigyan ka ngayon ng mga kaalaman ng about financial. Your environment is your social media din. It helps you kasi nga hindi mo naman mababago yung isip ng kamag-anak mo, ng kaibigan mo. Kahit na yung cellphone mo, you have now the control. Parang meron ka ng knowledge, attend the webinars para lang ma-equip ka, di ba? There are different rules ng pagsisave pala. Pero, I tried it also. Pero talaga, depende yan sa
priority mo at depende yan sa kakayan mo. Kung nagsisimula ka pa lang, dun ka pa lang sa kaya mong umpisahan. And number 3, kung bakit ka hindi magaling mag-ipon even you have that skill, even you have that good environment, kung you have that different goals, meron kang gustong gawin. Pero hindi mo magawa-gawa because hindi mo alam baka long-term goal yan. That's why if parang paggising mo sa umaga tapos long-term goal mo, financial freedom na ganito or makapag-resign sa trabaho, pag ganun yung mga goal mo, it's in the midterm ba yun? Midterm and long-term. Para kang mabubuwang kasi parang hindi talaga siya mangyayari. Now, go to your short-term goal na pwede mo siyang gawin 6 to 12 months para meron kang pang gagamitin as a stepping stone to your long-term. Kaya hindi ka nagkakaroon ng savings because you don't connect your emotion sa pag-iipon. Kasi baka you just take it for granted na gusto mo lang mag-ipon kasi nakikita mo sa iba na parang trend lang ba? Hindi ganon. You need to connect the emotion with your savings. Kasi kung hindi mo i-connect, walang compelling reason, mahihirapan ka talaga. So, the key takeaway here is that wag ka lang ipon ng ipon. You need to have the discipline. You need to have the direction. So, hopefully, nakatulong sa inyo kung paano kayo para mas makakapag-ipon pa kayo. Don't forget naman to please like and subscribe on my channel. See you po on my next video.